Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? October na. At syempre sa buwan ng Oktubre, marami tayong pinagdiriwang. Andyan ang Teacher's Day, andyan din ang Mental Health Awareness, meron ding Elderly Filipino Week, at syempre Halloween sa buwan po ng Oktubre. So asahan nyo po na itong buwan po na ito will be filled with activities na naman dito po sa Barangay San Antonio. So ano ba mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So unang-una po syempre ang aming pagpapasalamat sa lahat ng ating mga kabarangay na patuloy na tumatangkilik sa ating BSA monthly program. So ito po yung ating mga sustainable programs na ginagawa monthly dito po sa Barangay San Antonio. Unang-una po dyan, syempre, ang ating Basura to Ayuda program, ang ating Bayanihan Solid Waste Management program dito po sa Barangay San Antonio, na kung saan ay higit kumulang 100 kilo na naman po ng recyclable wastes ang ating nakolekta. Bagamat hindi kasing dami ng mga nakaraan nating buwan na koleksyon, pero at least nakita natin tuloy-tuloy ang involvement and participation ng ating mga kabarangay at gayon din mga stakeholders po natin. So syempre ang ating mga collected waste dinadivert natin sa monthly yard sale na isinasagawa naman din ng Ortigas Malls. Dito po yan sa may Capitol Commons at suportado rin po ng lokal na pamahalaan ng Pasig. Syempre pumasyal din sa ating Basura to Ayuda program, our very own City Councilor Kiko Rustia, who happens to head also the environmental efforts and policies sa ating City Council. So again, maraming salamat kay Consi Kiko sa inyong pagpasyal. Gayon din sa ating mga mahal na constituents, mga stakeholders natin, maraming salamat sa inyong participation. And syempre sa ating Committee on Clean and Green. Maraming salamat, of course, led by Kagawad Justin Galang. And of course, naging patok din po ang ating monthly art workshop, our free monthly art workshop, ang BSA Sining Galing program na isinasagawa po natin sa ating Carless weekend. At again, ang ating tampok na artist, si Miss Jocelyn Losaria. And of course, nag-enjoy. Nakita naman natin, nag-enjoy ang ating mga participants. So, ando na mga suki natin. Pero mas nakakatuwa na may nakikita talaga tayo every month na mga new faces, mga bagong participants na who happens to just pass by our Carless weekend at nakikita nila ang ating activity na isinasagawa. So again, ako'y nagpapasalamat. Nakita naman natin na very happy ang ating mga participants. So again, thank you sa lahat ng mga nakiisa, sa ating mga participants, sa ating BSA workforce. Maraming salamat sa inyong logistic support. And of course, sa ating Committee on Tourism, Culture and Arts co-chair na si Kagawad Venus Laput. And of course, ang ating BSA Pray and Play program, our free monthly youth camp, ay patuloy din po dito po sa Barangay San Antonio. Of course, ang ating naging katuwang or collaborator for the last month ay ang Zion Christian Mission Center, who happens to be our stakeholder din. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan dito po sa Barangay San Antonio. And of course, ang ating Pray and Play program, ang objektibo lang naman nito talaga ay again to increase yung interaction ng mga bata, and of course yung spiritual nourishment. So again, we do look forward sa mga darating pa nating mga Pray and Play program. Bagamat itong mga last few months, alam ko nagpasukan, kaya ang ating mga youth ay medyo busy kahit weekend. Pero again, hindi tayo papatinag. Talagang gagawin natin, isusustain ang programang ito para sa mga kabataang San Antonio. So again, maraming salamat sa ating mga participants, sa ating collaborators, of course, sa ating mga barangay employees na tumutulong sa mga logistics pa rin natin, and of course, sa ating BADAC co-chair na si Kagawad Cynthia Milo. At dito po sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang ating mga activities
na nagbibigay ng pagpapahalaga sa pamilya at gayon din sa personal development. So kamakailan, no, ang ating barangay San Antonio Child Development Center ay nagdaos ng kanilang Family Day celebration. So syempre in line ito, no, with the National Family Week. At sa ating ginawang Family Day celebration, nagkaroon tayo ng maikling program, no, para sa mga bata. May mga games na kung saan ay nakaisa ang mga kids at gayon din ang kanilang mga parents. No? Kumuha rin tayo ng clown para mag-provide ng entertainment, no, para sa ating mga mag-aaral sa ating Child Development Center. And nagkaroon din ng munting salo-salo na kung saan ang mga families ay nagpatlock, no, kanya-kanyang dala ng mga machichicha para ma-share, no, amongst their classmates, mga kapwa parents sa ating Child Development Center at gayon din sa ating mga teachers and staff. So again, maraming salamat sa mga BSA families, no, na nakiisa sa ating pagdiriwang ng Family Day. Of course, sa ating mga teacher and staff sa Child Development Center. And of course, bumubuo ng ating Committee on Education led by Kagawad Pauline Blando. And kamakailan din po, no, nagkaroon po muli tayo ng isang collaboration with the Institute on Politics and Governance, no, IPG, na kung saan ay regular collaborator na natin ng IPG, na kung saan ay nakakapagsagawa sila ng ilang mga workshops dito po sa ating barangay, particular sa ating barangay workforce, no, para makatulong sa ating pagdaghatid ng serbisyo dito po sa ating komunidad. So kamakailan po, no, nagkaroon tayo ng fourth module na ito nung gender-based justice, no, na training and workshop na isinasagawa po ng IPG. And again, no, inattendan po ito ng ating barangay security force, ng ating lupong tagapamayapa at ang ating mga staff sa Violence Against Women and Children at gayon din sa Barangay Council for the Protection of Children. So again, no, natalakay ang ilan sa mga social and behavioral na strategies, no, para mas maging akma, no, akma sa panahon, no, yung kumbaga maging up to date, no, ang ating approach pagdating sa gender-based violence and gender-based justice dito po sa Barangay San Antonio. So again, ako ay nagpapasalamat, no, sa IPG, no, sa Institute of Politics and Governance, no. Sana wag kayong madala, no, sa patuloy ninyong pakikipag-kolaborasyon sa Barangay San Antonio. Of course, sa ating mga workforce, no, na patuloy na nakikiisa din sa ating mga inihahain na mga workshops para mas mapataas pa natin ang ating antas ng paglilingkod sa Barangay San Antonio. At gayon din, no, sa bumubuo ng ating Gender and Development sa BSA led by Kagawad Pauline Blando. At syempre sa Barangay San Antonio, no, tuloy-tuloy pa rin ang ating mga activities, no, pagdating sa disaster preparedness and disaster management. Kaya naman nitong nakaraang third quarter nationwide simultaneous earthquake drill ay nakiisa din, no, ang ating barangay, no, particular ang ating workforce dito po sa ating barangay hall, no, na kung saan ang ating paghihikayat, no, ay i-practice ang duck cover and hold at gayon din mag-conduct ng simple evacuation, no, sa kani-kanilang mga tanggapan. So ako ay nagpapasalamat din sa ating mga stakeholders, no, particular sa mga office buildings natin at sa mga condominiums na nagpadala rin ng mga pictures sa inyong lingkod para ipakita din ang kanilang compliance, no, and pakikiisa sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. At syempre, no, sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang ating pagsasagawa ng iba't ibang mga fire and earthquake drills, no, sa iba't ibang mga properties, mga condominium, mga office buildings dito po sa Barangay San Antonio, no. Bagamat alam ko naman na karamihan sa inyo ay for compliance, no, dahil sa inyong fire safety inspection certificate. Pero again, no, ang aking pagpapasalamat sa inyo sa inyong ipinapakita na enthusiasm and yung willingness to learn, no, tuwing isinasagawa natin ang mga drills sa inyong mga tanggapan. So again, no, ilan sa mga stakeholders natin na nakiisa
at nagsagawa ng fire drills nitong nakaraang buwan ay ang Robinson's Equitable Tower, ang Centerpoint Building, Orient Square, ang Discovery Suites, Park Royal at ang Taipan Place. So again, maraming salamat sa inyong pakikiisa and of course for always involving Barangay San Antonio sa inyong mga disaster management activities. And of course, ang aking pagpapasalamat din sa buong BDRRM team led by Kagawad Melvin Villaruz. And mga kabarangay, upcoming events po natin, mga announcements lamang po. So unang-una po, buwan ng Oktubre ay pinagdiriwang din ang World Animal Day at ang kapistahan ni St. Francis of Assisi. So kaalinsabay nito ay ating isinasagawa din ang ating annual drive-thru pet blessing dito po sa Barangay San Antonio. So gaganapin po natin ang ating drive-thru pet blessing sa October 5 from 9 a.m. to 10 a.m. Dito po yan sa may Onyx Corner, Sapphire Road. So malapit po yan sa may Union Bank. So yung mga medyo maliligaw, Union Bank Plaza ang ating landmark sa ating pagdalo dito sa ating drive-thru pet blessing. So this is free, wala po tayong babayaran and open to all po ito. Hindi po kinakailangan na residente po kayo ng Barangay San Antonio upang makiisa dito po sa ating drive-thru pet blessing. So pwede rin pong walk-in, Actually wala na tayong ginawang registration, Basta just show up, Punta lamang po kayo, dito sa event na ito para sa ating drive-thru pet blessing. So again, maraming salamat sa ating parish priest kay Father Joseph at gayon din sa ating Holy Family Parish na main collaborator, Actually tauna nating collaborator sa ating drive-thru pet blessing. And of course, sa ating Committee on Health led by Kagawad Rachel Rustia. And of course, speaking of pets, samantalahin ko na rin ang pagkakataon upang magpasalamat sa ating Veterinary Services Department of Pasig City sa inyong patuloy na pagsasagawa ng anti-rabies vaccination at gayon din ng microchipping or yung RFID sa ating mga fur babies dito sa BSA. So sa mga nagtatanong, antabayanan nyo na lamang po ang schedule ng inyong lugar, ng inyong building. At syempre, miski dito sa Barangay Hall, magsasagawa rin naman po tayo ng isang malawakan muli na anti-rabies vaccination at gayon din ang microchipping dito po sa ating komunidad. And last but not the least, sa ating mga mahal na senior citizens, mga lola at lolo dito po sa Barangay San Antonio, magsasagawa po tayo ng isang special program during our Senior Care Program Day. Tuwing Tuesday po yan. So ito'y bilang pagdiriwang po natin ng Elderly Filipino Week dito po sa ating barangay. So inaanyayahan po namin ang lahat ng seniors na pumunta sa October 15. This is a Tuesday at 8 a.m. dito po sa ating covered court, at magkakaroon po tayo ng ating special program ng ating senior care activity na ginagawa po natin dito po sa Barangay San Antonio. So again, this will be in collaboration with the Geriatrics Department of Rizal Medical Center. And of course, apart from yung usual natin na mga physical activities, mga mental exercises, magkakaroon din tayo ng special talk on fall precaution. So again, ito'y mga suggestions ng ating mga mahal na lolo at lolo na yung nga raw, madalas na silang walan ng balanse, at dahil dun sa loss of balance, nagkukos ito ng mga fall, lalo-lalo na sa mga banyo. Siguro naririnig din natin yan sa ating mga relatives na mga elderly. So nawa naman po, itong ihahanda po natin na programa in collaboration with RMC ay maging makabuluhan at makatulong sa ating mga senior citizens ng Barangay San Antonio. So again, this is free, open to all senior citizens, at makipag-ugnayan lamang po kay April De La Torre, ang ating Senior Citizens Action Officer, sa mga interested po na dumalo dito po sa ating pagdiriwang ng Elderly Filipino Week sa Barangay San Antonio. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group.
And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasiccity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagsaserbisyo, ang ating mga barangay employees, of course, the Barangay Council, the SK Council, our social media team. Maraming salamat po sa inyo. Of course, sa ating mga benefactors, mga donors natin, mga collaborators po natin. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtulong sa ating barangay. And last but not the least, sa ating mga minamahal na constituents, mga kabarangay po natin, sa mga netizens po natin, sa inyong patuloy na suporta, no, at tiwala sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang iatid po ang tunay na service with a smile sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lamang po tayo sa ating pagdarasal, no, ang ating faith. No? Wag na wag po mawawala iyan. So mag-ingat po tayo lagi, mga kabarangay. Let's stay safe always. And may God bless us all. Thank you.